Excuse me, mahal kita pero napapagod din ako. Bakaon ta guys. Yan na lang gagawin mo, mahal ka. Napapagod ako. May mataas din ng pride ni Ate. O, ayan, tapos nagtaas din ng pride si Joshua. Tumagal ng 2 years, walang nangyari. Pero kita mo naman, sa pag-uusap nila, lumabas din yung katotohanan na, actually, pwede naman talaga nagbigayan tayo noon eh. Pero ayaw mo lang mag-adjust, ayaw ako, nag-adjust ako, pero hindi makakatulong sa akin. So, sige, hanggang na dito na ako. Diba, sabi pa mga nadamay ha, muntik pang mapalitan yung wedding organizer nila Kiara. Alam mo po, ako bilang babae, aaminin ko ha, mas marami namin ito yung mga lalaki yung palagi nagkakagulat. Aminin nyo, mga girls, hindi natin, sa isang relasyon, tayo yung, I'm not saying lahat majority, tayo yung mahilig na mag-break. Tayo yung palagi nagkakabot ng breakup. Kasi nga, alam natin, parang natural sa atin, na sila lang yung mag-alcohol. Unfortunately, gaya nito kay Joshua and Joanna, sila din tayo kasi nakahabon nila, nakakapagod na rin pala talaga, no? Makakaka-expect mo na mag-admit ka, yun pala yung hindi pala. Oo, hindi pala ano nangyari, hindi pala nakakatuloy. Uy, nangyari na sa akin yan. Oo. Siguro, in-expect na habulin ko. Hindi ko hinahabulin. Hindi, napapagod na rin ako. Napagod na rin ako. Totoo, nakakapagod. Just thinking about it is Hindi natin eh. Busi na. Buhay sa to sa si Aray. Balan makaon na. Bisa ng katuya. Ay talaga sa kanya ng pamumuhay tayo. At yung tulungan akong talaga. Kung kayo po ay nakakaranas ng pagkakaitan sa iba pang mga ininuman sa akin ko po sa inyo simula ng iminong ko ito, naramdaman ko na sumakas sa katawan ko at mas-energize ako. Kung sino man na may problema sa kasikasuhan, dilhin niyo to ang Audition World. with years of experience in healthcare, I highly recommend Publisher Hall. Your support network. The first direct support network in the Philippines. With a top-notch nutritional formula and purity. Iyak na. Dira ka to eh. Kalula ayo. Dear Emma, magandang araw sa inyo. Okay, kaya syempre gusto ko rin pong batiin yung mga listeners ninyo. Itago nyo lang po ako sa pangalan Inaw. I'm in my 20s, pinanganak at nagkaisip sa Batangas, pero lumuwas sa Maynila para magtrabaho. Napasulat ako sa inyo kasi gusto ko sanang may mapagsabihan ang pinagdaanan mo. Wala kasi masyadong nakakaalam ang mga pamilyari sa buhay ko. Ayaw ka mong magsabi sa personal kong kakilala o mga pinagdaanan sa buhay. But somehow, I have this urge to tell someone. I just really need to get some things off my chest. Let me start my story with in-laws. I'm actually na fresh graduate pa lang ako. Sabay kami naghahanap ng work sa isang job fair. Nagkakalitan ng number, naging friends, at naging lovers ng same year din. 4 years later, we live in the house kasama ng iba naming housemates.
Taga-probinsya kasi kami lahat. At dahil mahal ang cost of living sa Manila, we decided na makihapon sa ito namin mga kaibigan. It was fun at first, until it wasn't anymore. May something talaga with age for Bethlehem. The older you get, the more you realize the things na you do and don't deserve. Grabe, sakit ng paa mo. Bakit mo walang tricycle? Alas 9 na. Hilakot ko tuloy mula sa kaya ng jeep. Ay, buti naman malapit na ako. Ayan! Be! Huh? Si Mikey ba yun? Kailan ko na sa dito? Kasi kanina po naman ako naglalakad mula sa kaya. Mikey, kung may Ano ka sa kabila? sana nakakwento ko ngayon. Bakit ba? Ang ginagawa mo dito sa labas? Kala ko ba ng Yossi ha? Hindi gaga, naantay kita. Sama ka. Hindi kayo mga idol friends ko, mapapakas ka na. Kakarating ko na, paglalakarin mo na naman ako. Eh, di naman pala nabot na tayo ng taxi o kaya car service. Si Iyon, nandiyan na ba? Ano na po siya eh? Oo, andyan na. Kaya nalalabas ng kasama mo sa Eh, bakit? basta. Hindi ka Just ka. go on. Sa ulan ng bawat pa. Check! Oo, sige na, go na. Have fun. Dito sa sama. Kaya nandiyan na si Iyon, baka nagugutom na yun. It. 10 years old na kayo Mapapagod ka? tulog sa lupa. Sinasabi mo, excuse me, may trabaho si Iyon. Huwag naman ang sweldo, tsaka gusto ko yung confidence at sarili sa mukha ko. Hindi na rin po tayo mapunta no na. And for the record, yung akong pinagtrabaho at naghantul ako. Ano mo? Lumayas ka na ba? Saan sa mga pagkakausapan? Aking nerve. Sige na, babush. Hindi na ako sa lugar. Ayun na nga inito dito. Ikaw makapit tayo. Iyon? Uy, medyo mo na ba? Hindi na na. Yung sapatos mo siya kayo pinagkukulit. Bakit hindi ka sasali? Bakit hindi mo ipasok sa kwarto natin? Ang hindi sa mga kasama ko sa kailangan. Hindi kita siyang taon na tayo nakakasama mo dito. Hindi kasi nga makita na ka-boxer ako. Hindi yun ang point ko. Ang problema kasi, nakakalat yung dami sa sporting area natin. Ganun din naman eh. Sanay na rin sila. Alam mo, ikaw ang magdirik lang sa amin. Baka ikaw lang may issue sa akin. Tapos sumari sila. Kalaro, kailangan na kita. Iyon? Please? Baka pwedeng itabi mo may tawag mo. Sapatos mo, bag, pwede mga office friends mo. Ayan. Babe. Baka pwede. Ikaw na magdali sa kwarto. Nag-uwi na kasi yung basketball team eh. Hindi naman, please. Total, papasok ka na rin naman sa kwarto natin, di ba? Sabi mo, please. Please, please. Ay, ayun, start na. Ready? Start na laban mo. Dali mo, buha ka na jibag lagi. Hindi, ganun lang. Babe, alam mo maganda. Huwag mo lang itindihin niya. Ako na bahala dyan. Magpilis ka na, maligo. Tapos tabihan mo ako dito. Di ba, famous ko itong basketball team na sa dati. Kaya sige na, bro. Wala? Kapag sakaling bumalik yung hilig mo sa basketball. Hindi, sige ako lahat. Dadala ko na kumakain. Tatulog yung pili sa basketball. Ikaw lang nagsabi niyo na dapat mong sundalin. Ah, ano yan? Yun. Tagal mo ah.
Sorry, sorry. That's it, guys.